dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang 5 Secrets of a Happy Family. Proverbs 31, 10 to 31. I'll be reading from the Contemporary English Version. A truly good wife is the most precious treasure a man can find. Her husband depends on her, and she never lets him down. She is good to him every day of her life, and with her own hand she gladly makes clothes. She is like a sailing ship that brings food from across the sea. She gets up before daylight to prepare food for her family and for her servants. She knows how to buy land and how to plant a vineyard, and she always works hard. She knows when to buy or sell, and she stays busy until late at night. She spins her own cloth, and she helps the poor and the needy. Her family has warm clothing, and so she doesn't worry when it snows. She does her own sewing, and everything she wears is beautiful. Her husband is well-known and respected leader of the city. She makes clothes to sell to the shop owners. She is strong and graceful, as well as cheerful about the future. Her words are sensible, and her advice is thoughtful. She takes care of her family, and she is never lazy. Her children praise her, and with great pride her husband says, "There are many good women, but you are the best." Charm can be deceiving, and beauty fades away, but a woman who honors the Lord deserves to be praised. Show her respect. Praise her in public for what she has done. Isa pong napakagandang pagtuturo tungkol sa isang ideal na babae, na asawang babae at ina ng tahanan. Ama namin, salamat sapagkat kayo ay nagtuturo sa amin sa pamamagitan ng mga malilinaw na mga halimbawa at instruction. Nawa Panginoon, kami po ipagpalain nyo ngayon, turuan nyo kaming makita ang ligaya na maaari nyo ibigay sa amin through our families. Teach us, Lord, to understand our roles and to understand how to interact with one another. Forgive us our sins, cleanse us from all our iniquities, make us whole, speak to us, Father, bless us, lift up your name, and use your servant as an instrument of your light. May your words be our healing, may your words be our strength. Protect us from lies and falsehood, and may your protection be upon our loved ones as well. In the name of your Son, our Savior, our Lord Jesus, we pray. Ang atin pong pag-aaral, 5 Secrets of a Happy Family. Na hindi naman talaga dapat maging secret, dapat alam ng lahat. Binasa natin ang Proverbs 31 or parts of it that talks about the ideal woman. Isang babae na pinaniniwalaan ng maraming tunay na naglakad sa balat ng lupa, and at the very least, katuruan ng Biblia tungkol sa kung ano isang huwaran, mahusay at magaling na babae. Pero sa pag-aaral natin ng babaeng ito, hindi lang siya ang marapat na pagtuunan ng pansin, kundi ang bawat miyembro ng pamilya. Sa katunayan, ang mga katangiang iyon ay hindi lang kanya, dapat katangian din ng asawang lalaki at ng bawat anak at miyembro ng pamilya. Obviously, the house where this woman was queen was a very happy one, a happy family. And what are the secrets of this family? One was attitude. Pananaw sa buhay, values, ugali, attitude that translates into deeds. So there was healthy and good attitude towards each other. Nakikita natin yan, yung asawang lalaki, mahal na mahal niya yung babae at yun ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. So one important attitude in a family is considering each other as precious treasure. In fact, for husbands to consider their wives their most precious treasure. Proverbs 31:10, a truly good wife is the most precious treasure
the most precious treasure a man can find. Hindi kotse. Na kuminsan mas madalas pampaliguan ng kotse kaysa asawa. Diba? Hindi relo, hindi negosyo, hindi whatever, kundi yung asawa. The wife is the husband's most precious treasure, above everyone else. When the head of the family has correct values, it is easier for everyone else to have the same correct values. Wife, therefore, values husband because husband values wife. In turn, the couple values the children, and in turn, the children value their parents. Nagsisimula doon sa puno, sa head of the family, sa pagpapahalaga sa kanyang asawa. At nakikita natin yan, pagka ang husband, pinabayaan niya yung asawa niya at hindi niya pinakita ang pagmamahal, hindi niya pinahalagahan, lalo't may iba siyang pinahalagahan outside of the marriage, nagkakagulo ang buong pamilya. Everything else gets displaced. Nagkakawasak-wasak, nagkakasira-sira. Mamaya, wala nang gustong umuwi sa bahay na hindi masaya. So we have to appreciate the importance of the husband's or the father's good example, making a very precious appraisal and attitude towards the wife. Family members need good attitude that results in goodness to one another. Pag tama ang ugali, tama ang pag-iisip, magiging tama ang bawat kilos. And as we have said, while the verses focus on the precious woman or wife, these ideal traits are actually for and about each member of the family. Hindi lang yung nanay, hindi lang yung asawang babae ang may burden na magpakaganito. Siya ang binigyan ng focus bilang isang halimbawa ng lahat ng miyembro ng pamilya. Nakita natin yung grabing achievement ng babaeng ito. Halos lahat ginawa na, superwoman. Marunong manahe, marunong magburda, marunong magnegosyo, marunong mag-real estate business, marunong mamili ng farm, magpatanim doon, marunong mag-export, marunong magluto, marunong mag-assign sa mga katulong ng gagawin. Napakasarap mamuhay. But it is impossible for such a person to exist if all the other members of the family do not support or inspire her. So para lang siyang salamin, nagaging ganun siya kasi sinusuportahan siya ng kanyang asawa. Kita nyo, ang halaga sa asawa, siya ang most precious. Her children arise and call her blessed. No, napaka-sarap na ganun yung role. Siyempre, hindi ka naman gaganahan na magtrabaho to give your best if the other members of the family ignore you. Kaya yan, may effect sa bawat isa. Para mga bola sa billiard table, pag nagbangga-banggaan, may epekto sila sa bawat isa. Mahalaga ang kilos ng bawat isa. Verse 12, she is good to him every day of her life. Mabuti daw itong babaeng ito sa kanyang asawang lalaki. Bawat araw ng kanyang buhay. Kaya sabi sa verse 11, her husband depends on her and she never lets him down. May suspecha ako na ang babaeng ito Filipina. No? Yung pinag-uusapan, talaga mga quality ng outstanding Pinay eh. Talagang naaasahan, pwede mong paniwalaan, at laging nandun. So what one quality, what secret of a family is this? Everybody's dependability. Naasahan. Hindi lang yung nanay, hindi lang yung tatay, bawat miyembro ng pamilya, pag may assignment, pag may duty, pag alam na niya yung duty niya, hindi mo na kailangang i-check, alam mo mangyayari kasi there is dependability. And when people you depend on let you down, the entire system breaks down. But when people are dependable, there is interdependence. At yan ang tunay na pamilya. Umaasa ako sa iyo, umaasa ka sa akin, nag-aasahan tayo dahil tayo yung maaasahan. And because of that, we have stronger ties. I don't want to live without you and you don't want to live without me because we are interdependent. Anong kalaban ng pamilya sa ganito? Yung sobrang independence. Yung kanya-kanya. Hindi nagtutulungan, kanya-kanyang kayod, kanya-kanyang lakad, kanya-kanyang buhay. Parang hindi yun ang tunay na kahulugan ng pamilya. Proverbs 31:15, description pa ng babaeng ito, she gets up before daylight to prepare food for her family and for her servants. So inaasahan niya, bining, itong kakainin mo, di ba? Ito ang kakainin mo. Yung lahat ng mga tao naka-assign, hindi magulo. Hindi halo-halo. At ano pang ibig sabihin? Pagka maaga kang gumigising, special ang nagiging preparation. Hindi kung ano-ano na lang.
there is service to one another. Now, it's not always the woman. It can be the man. Lalong-lalo kung pareho kayo nagtatrabaho sa labas ng bahay at siya ay pang umaga o pang gabi, whichever, kung alin yung convenience sa inyo, dapat nagtutulungan. You serve one another. Hindi lang, gusto kong bigyan ng diin, yung babaeng pinag-uusapan. Kasi kung siya lang ang gumagawa nito, matagal na siyang nag-resign. Kailangan meron ding response, meron ding sagot, at meron ding sukli na natatanggap siya. Kaya kung ano yung sinasabing katangian ng babaeng ito, katangian din dapat ng bawat miyembro ng pamilya. Verse 27, she takes good care of her family and is never lazy. Dapat walang miyembro ng pamilya na tamad. Lahat dapat ng marunong kumain, marunong magluto, marunong maghugas ng plato. At pagka may edad na, marunong maghanap buhay. Hindi yung anong ulam, tinatanong pa ko anong ulam, hindi naman nagbibigay ng pambili ng ulam. Diba? Mapili pa at maarte. Kailangan, kung marunong ka magdumi ng damit, marunong ka maglaba, marunong ka mamlansya. Kung may ibang gumagawa niyan dahil may household staff, kung absent yon or on leave o may sakit, dapat marunong ka rin gumawa. Yung dapat na ine-enjoy mo sa buhay, alam mong kitain at alam mong gawin at alam mong i-maintain. Ano pa ang pamilyang ito? Kahanga-hanga, there is praise of one another. Nagpupurihan. Verses 28 to 29, her children praise her. And with great pride, her husband says, there are many good women, but you are the best. Siyempre, ang sarap naman magluto kung yung kumakain, yun ang sinasabi. Hindi yung pintas. Hirap na hirap ka magluto para maihain mo ng mainit. Tas ang tagal lang nakahain, tulog pa yung mga kakain. Lumamig na, nakatatlong init na, tulog pa rin. Siguro ihahampas mo na yung kawali sa kanila. Bukas hindi ka na ideal wife noon dahil nainis ka na rin. Kaya yung mga iba, ang ganda-ganda ng simula, ang husay-husay ng isang partner, pero hindi sinusuklian ng kahusayan din, tinatamad na tuloy. We must bring out the best in each other, not the worst. But if you are not an inspiring companion, you will probably inspire the worst to come out. And there is respect for each other in this family. Kaya ang sabi sa verse 31, show her respect. Praise her in public for what she has done. So maganda yung samahan nila. May isa pang sikreto ang pamilyang ito, production. Surplus production. Hindi lang sila kumikita ng kailangan, sobra-sobra sa kanilang kailangan, yung kanilang income. For a family to be happy, you must be well provided for. If not sobra, at least enough. Pero itong pamilyang to produces more than what the family needs. Why? Because the woman, and presumably everybody else, works beyond minimum expectations. No? Hindi lang minimum, pwede na yan. Merong mga anak, pag titiklupin mo ng mga kumot, gulo-gulo. Pwede na po yan. Paghuhugasin mo ng plato, puro mga dumi pa. Pwede na yan. Minimum lang yon. Dapat beyond minimum. Pag may ginagawa ka, ginagandahan mo. Diba? Maghahain ka, aartihan mo ng konti para ganahan yung kakain. Hindi yung nakakatamad tingnan, yung parang mga tulog na taba doon sa plato. No? Walang gana yung mga kakain. Proverbs 31:17, she always works hard. And verse 18, she stays busy until late at night. Diba superwoman to? Gabi nang matulog, maaga pang gumising. Ano kaya ang sikreto niya? She's a very godly and a dedicated and an organized person. Verse 27, she takes good care of her family and is never lazy. Therefore, one secret of this surplus production is self-reliance. Hindi sila umaasa kung kani-kanino para gawin ng mga bagay. Verse 13, with her own hands, she gladly makes clothes. Oh, modista pa. Marunong pang tumahi. Hindi na inuupa sa iba yung pwedeng gawin. Yung pera nagiging savings. Verse 22, she does her own sewing. So, dahil dyan, there is a lot of surplus production in the family. Higit sa kailangan ang kanilang kinikita. Verse 14, she is like a sailing ship that brings food from across the sea. Tuwing darating siya sa bahay, may dala siyang masarap, may dala siyang maganda. Hindi lang siya nag-shopping
Kasi alam niyo kung anong ginagawa niya? Nagne-negosyo siya. Tuwing lumalabas siya sa bahay, meron siyang paninda, magde-deliver siya ng mga goods, so may co-collection siyang pang mga kinita, mag-uuwi siya ng mga masasarap. Verse 16, she knows how to buy land and how to plant a vineyard. Agriculturist pa. Horticulturist pa siya at magaling pa sa real estate. She knows when to buy or sell. Siyempre, hindi lang sa buying ka dapat maganda, sa selling din. Timing. Marunong ka sa negosyo. And she makes clothes to sell to the shop owners. Hindi lang siya dumadating sa shop para mag-shopping. May tinda rin siyang dala. No? Pag pumunta siya sa Baguio, may dala siyang goods from Divisoria. Ibabagsak niya doon. Kita siya ng konti. Kahit gumastos siya. Pag alis siya doon, may dala siyang gulay, dala niya pababa. May tinda na naman siya. Kahit saan siya sumuot, kumikita. Siguro, Filipina-Chinese mestiza itong babaeng ito. Talagang magaling sa negosyo. Yung lagi na lang nakakakita ng pagkakaperahan. Dapat ganon. Kung marunong kang gumastos, marunong kang kumita. Another secret of this family, and many families miss this. If they are hardworking, if they go beyond the minimum, and they're forever working, they miss this. But this is important in happiness. Well-deserved, sensible, and appreciative consumption. Enjoyment. Alam naman, puro ka nalang kita, wala ka ng gastos. One way din yun. Puro ka trabaho, wala kang pahinga. Kailangan ng tao marunong mag-enjoy ng bunga ng kanyang mga paghihirap. Proverbs 31:15, she gets up before daylight to prepare food for her family and for her servants. You know what that means? Good food. Kasi prepared in love. Bago siya matulog sa gabi, nakamarinate na yung kanyang gustong ihanda sa kinabukasan. Yung laman ng freezer, inilalabas na niya, hindi binabakbak niyang pilit, madali-madaling lutuin, sunog na yung labas, pero yelo pa yung loob, kasi kulang sa planning. There was good food. Verse 21, her family has warm clothing, and so she doesn't worry when it snows. Sa Israel kasi may winter. Kawawa ka pag wala kang warm clothing. Meron silang warm clothing. Pag summer, meron silang linen. Kung ano ang hinihingi ng panahon, meron silang ganong damit, meron silang ganong sapin sa paa, meron silang ganong sombrero, kasi areglado ang mga leader ng bahay na ito. So, you need warmth, merong warm clothes. And so, there is no worry. Hindi sila laging nag-aalala. Hindi lalakad na lang, hinahanap pa yung isusuot, hinahanap pa yung plancha, pinaplantsa pa, ang init-init pa, suot na. Kasi hindi areglado. O kaya talagang hindi nalaban yung damit. So about face na lang ang underwear. Kasi hindi nalaban. Yung ano ba itong ginagawa ng mga membro ito ng pamilya, masyadong desareglado. Kaya sa verse 22, she does her own sewing and everything she wears is beautiful. Hindi lang basta suot, maganda. Kasi ang kagandahan, bahagi yan ng enjoyable life. What she wears, and presumably even her linens, her bed covers, her curtains, this house, everything around is beautiful. This family enjoys the finer things in life. Pag naghahain sila, magaganda yung plato, magaganda yung baso, maganda ang arrangement. Why? Because life is to be surrounded by and lived in beauty. Not necessarily in luxury, okay? Beauty. Kahit simple, kahit hindi mahal, kung pinag-iisipan, napapaganda ang lahat. Pagka tinitingnan mo yung detalye. The fourth secret of this happy family, which is related to the first secret, is good relations with others, meaning people outside of the family. Do sa first secret, maganda yung samahan nila sa loob. Ito maganda naman ang pakikisama nila sa labas. Family life could be much better with friendly relations with others that allow and result in peace. Kung nagmamahalan nga kayo pero basagulero yung tatay mo, palaaway yung nanay mo, chismosa, marami nakakaaway, so naglalakad kayo, nababato kayo ng kung ano-ano, nadadamay ka. Diba? Kaya yung mga matitinong magulang, nagpapakatino sa buhay para magkaroon mga taong galit sa kanila, madadamay tuloy mga anak nila. Naranasan mo yung mga tatay na maglalasing, makikipagsaksakan, pupuntahan ng anak sa labas para tulungan, yung anak ka nasaksak dahil sa lasenggong tatay. Nasusuot sa gulo yung kuya dahil basagulero tong kapatid.
Magda-drugs, pagkatapos hindi makaya yung drugs, kung ano-anong gagawin, pati kotse ng kapitbahay, sinusuntok. So anong mangyayari? Makapahawa yung kapatid, mapapahamak. Ang bawat miyembro ng pamilya, may pananagutan tayong maging mabuting tao sa mga tagalabas para huwag tayong magdala ng gulo sa loob. Kawawa naman yung mga magulang na walang ginagawa kundi hanapin ka sa ospital o kaya sa presinto o sa morgue. Unfair. Kung minsan tahimik na tahimik ang buhay mo, pinapatino mo, nagkakagulo-gulo yung buhay mo dahil may member ng family na gumagawa ng mga kabalbalan, nadadama yung mga ibang members. Pero if our family members know how to have good relations outside, there is peace. There's trading. Siyempre, kung manggagancho yung tatay at nanay mo, minsan lang makapagnegosyo yan, tapos minaantutri niya yung mga kanegosyo niya, mamaya puro maniningil yun nasa pinto nyo, puro mga naniningil, puro galit, wala na kayong ibang negosyong pwedeng gawin. When the people are well-behaved, there is security enjoyed by the members. Kaya ang sabi sa verse 16, she knows how to buy land. At mahalaga yung verse 18, she knows when to buy or sell. She knows how to buy, how to sell. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, bukod lang sa alam niya yung skill, marunong siyang makipagkapwa. Sustainable ang mga relationships niya, nauulit ang kanyang mga negosyo, because what it means to know, knows mean win-win. Hindi lang siya nang lalamang sa kapwa at siya lang ang kumita, yung partner niya hindi na. Hindi lang siya sobrang barat sa palengke, siya na lang yung nakinabang, yung tinderang kawawa, wala nang tinubo. Hindi siya sobrang magtaas ng presyo na kawawa naman yung mga bumibiling konti lang ang pera, siya lang yung yumayaman. She knows how to do business. And you know good business? Binubuhay mo yung mga kapartner mo sa negosyo. Hindi lang ikaw. Kasi pag namatay yun, wala ka ng kapartner. Pinapasaya mo, binibigay mo ng satisfaction, savings, pati yung mga bumibili sa'yo. Para bukas, may pera pa uli siya para ibili sa'yo. Hindi minsan lang siya nakabili, tapos bukas isinumpa ka na buong buhay, nanganib ka pa. She knows how to be a good business person. She's fair. It is a business policy that sustains everyone. When we have bad business ethics, our family can suffer and pay. Either gantihan ka ng mga hindi ka naging tapat na mga kasama mo sa negosyo, o Diyos, langit, ang magpaparusa sa iyo kung hindi ka honest sa iyong mga dealings. Kaya anong sabi? Dahil matino ang babaeng ito, her husband is well-known and respected leader in the city. Kung meron tayong family member na 'di ba gumagawa ng sobrang mga mali, halos ayaw mo na ipakita yung mukha mo sa kapitbahay, halos ayaw mo nang pumunta sa country club, halos ayaw mo nang makita sa ibang lugar kasi nakakahiya. Kaya meron tayong pananagutan na ikarangal tayo, ipagmalaki tayo ng mga miyembro ng pamilya natin, hindi ikahiya. Mga estudyante, abay may awa naman kayo sa nanay at tatay nyo kung laging napapatawag ng principal. Lagi na lang ipinapatawag ng dean. Lagi nakikiusap sa mga paaralan na tanggapin na kayo, nakakapitong lipat na. 8 kick out na, hindi pa kayo matahimik sa buhay. Kawawa naman yung mga magulang. No? Imbes na maipagmalaki yung anak, siyempre anak, mahal pa rin yan. Pero hindi mo maipagmalaki. Di ba ang sarap na bigyan mo yung magulang mo ng kaligayahan na naipagmamalaki ka niya? Siyempre, maipagyabang ka naman kahit konti ng magulang. Alam niyo namang magulang, kahit konti lang, masaya na. Pero lalo na kung marami. So every member is to strive for personal respectability. Mga kadalagahan, iniingatan nyo inyong puri. Hindi yung uuwi kayo biglang buntis. Tapos hindi nyo alam kung sino dahil madilim noon. Ano namang hirap ang ibibigay nyo sa inyong mga magulang? Pero siyempre, kahit nangyayari pa nga yan, nananaig yung pag-ibig ng magulang, sinusustain ka, tinutulungan ka, pero hindi ba mas masarap yung ibinibigay mo kasiyahan, lalo kung may edad na yung mga magulang. At ganoon din man mga magulang, maipagmalaki kayo ng mga anak, diba? Hindi yung hiyang-hiya yung anak nyo bago kayo maituro sa classmates, yun ang nanay ko. No? Dahil ang itsura mo, hindi kagalang-galang. So napakahalaga na sinasaalang-alang mo yung nararamdaman ng iyong family member. Isa pang mahusay sa babaeng ito. Proverbs 31:20, she helps the poor and the needy. She opens her hands to the poor. Pag kayo'y mabait sa mga kawawa,
sa mga maralita, sa mga mahina, may sakit, sa mga balo, sa mga ulila, sa matatanda, sa mga sobrang bata, natutuwa sa inyo ang langit. At pag natuwa sa inyo ang Diyos, siyempre, nadadama yung mga anak nyo sa blessing. Pero kung nagalit sa iyo ang langit, damay din sila sa mga palo at hampas ng langit. Hindi lang yun. Pag charitable ka, lumalaki ang mga anak mo, nakakakita ng tamang values. Iisipin nyo, itong babaeng ito, lahat na lang ginawa, trabaho, hanap buhay. Iisipin nyo, puro siya, business is business. Puro na lang pera, puro kabig, puro kwenta, puro tuos. Pero hindi. Kumikita siya ng sobra para mag-enjoy ang kanyang pamilya at nang may maibigay pa siya sa charity. Hindi lang siya kita ng kita for the sake of money. Hindi siya lover of money. She is a maker and producer of money, but not a lover of it. Because she loves God, she loves her family, and she loves even the poor. Ano pa nga naman ang maipipintas mo sa kanya? The good we do, return to our family members. But of course, the bad we do also does the same. Kung ano itinanim natin, inaani natin at ng mga mahal natin sa buhay. The fifth secret of this family, wisdom. This woman who represents the family in this study, verse 26, her words are sensible and her advice is thoughtful. It's very precious when you have a mother or a father whose words are sensible. Pag bumubuka ang bibig, may kahulugan, may katuturan, hindi walang kwenta. Pag nagpapayo, pinag-iisipan ang sinasabi. This actually is inner beauty. And this is the most important of all the forms of beauty. Inner beauty. Pag nagsalita, nakita mo yung puso, aba, ang ganda ng puso. Pag nagsalita, nakita mo yung utak, aba, ang talino ng isip. Hindi ang ganda-ganda nga nung nagsalita, gumuho ang lahat ng kanyang monumento dahil wala palang kwenta-kwentang magsalita. Nonsense. No? Proverbs 31:30, charm can be deceiving and beauty fades away, but a woman who honors the Lord deserves to be praised. So above all, the highest quality of this woman was godliness, which should be the highest quality of every member of the family. Sa 1 Peter 3:3-4, nagkaroon na isang paalala sa kababaihan na sobrang pinapahalagahan, panglabas lang, nalilimutan yung panloob. Your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Don't get the verse wrong. Hindi naman masamang magtirintas yung babae o mag-ayos ang buhok. Hindi naman masamang magdekorasyon sa ulo niya ng mga paru-paro, bituin, buwan, at kung ano-ano pa. No? Hindi naman masama na mag-ayos siya, pero nagiging masama kung yun na lang at wala nang iba siyang katangian. Lalo pa nga kung napabayaan niya yung ibang katangian para lang magkaroon ng ganong itsura. Napakahalaga yung pangloob na kagandahan. Sabi, ito ang tunay na mahalaga, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit. Yung hindi masyadong mabilis magalit, hindi mabilis matakot, hindi madaling mag-react, yung tahimik, unruffled like a quiet pool without blemish on its face. Humaharap sa sobrang saya at sa sobrang lungkot na buo ang loob. Hindi extreme ang behavior, hindi extreme ang mga reaction dahil merong matining na kalooban. Yan ang napakahalaga na ma-develop na character, hindi lang ng babae, ng lahat ng miyembro ng pamilya. So family happiness is every member's project. Hindi lang project yan ng tatay. Hindi lang yan project ng nanay. Pero admittedly, pag yung nanay ang nag-fail sa project na ito, ang daling sumabog ng lahat. Nakikita natin sa ating kapaligiran, kung minsan yung tatay fails, pero habang matino yung nanay at buo ang kanyang loob, nabubuo pa rin niya yung pamilya. Pero pag yung babae ang sumabog ang kanyang pagkatao, kahit ang tinunong lalaki, ang hirap buuin. Kaya talaga napakahalaga ng mga wives and mothers sa pagbuo ng isang pamilya. Pero sinasabi natin dito,
husbands, inspire your wives to be the best persons that they can ever be. Help them, bring out the best in them, and so the children should do the same. Kailangan tayo magsikap maging masaya, mga kapatid. Sandali lang ang buhay dito sa mundo. Sandali lang. Ano ba yung 90 years kung maka 90 ka? O 100 kung maka 100 ka? Imagine kung 100 years ang life, kung 50 ka, kalahati na. Gaano karami na lang yung natitira? Kailangan masaya ang buhay. Ang mga bata, gaano katagal kasama ng magulang? 18, 20, 25 years? Tapos mag-aasawa. O kung hindi man nag-aasawa at umihiwalay, nag-abroad, lumilipat sa ibang city. Sandali lang kasama ang mga bata. Kaya dapat pinagsisikapan na masaya para ang pabaon mo sa kanya, saan man siya magpunta, saya. Siyempre may lungkot ang pamilya. Pero yung lungkot na natural lang, nagiba ang bahay nyo dahil sa lakas ng bagyo, nalungkot kayo, pero bagyo yung may kasalanan, hindi yung kayo-kayo. Diba? Yung lumindol, nahulugan ka na isang bato, masakit. May namatay na kamag-anak, may namatay na aso, masakit. Pero yung mga lungkot na yon, kaya yon ng lahat. Basta yung lungkot, hindi nanggagaling sa kapwa-miyembro ng pamilya. At ang mag-asawa, kahit na sila ay tikisin, kawawain, iwan ng buong mundo, basta sila united, they will survive. And so it's very important to decide to be happy. A happy family is also a product of decision. Bihira kasing automatic na lahat ng ginagawa nyo, natural lang, nagiging happy na kayo. Meron talagang trabaho yan. Halimbawa, talagang ganun yung asal lang asawa mo, hindi na maiiba, tanggapin mo na. Kasi hindi na maiiba, kaysa naman lagi kayo nagtutunggali. Meron talagang hilig ng anak mo, fine arts, pinipilit mo mag-engineering. O kaya, gusto niya engineering, pinipilit mo mag-fine arts. Meron siyang likas. Ang tao, siya nagbo-blossom, nagiging masaya, mabunga, kung nandun siya sa likas, sa hiyang sa kanya. Kaya ang trabaho dapat ng family members is to encourage and support one another to be the best versions of themselves, not to be cheap, second-rate copycats of their cousins or their other relatives or other friends. So, dapat dentist ka kasi mga pinsan mo dentist. Ginagawa mo siyang copycat. Kung ayaw niya, paano? Kuminsan, pinagbibigyan ng magulang, napipilitan ng bata, pero kalahati lang ang saya. Tapos buong buhay, ang kaharap niya mga ngiping bulok, hindi naman niya gusto yon. Paano siya sasaya? You have cursed the person unto a life that he did not like. Sandali lang nga yung buhay. Kaya dapat magpasya tayo. Mag-usap-usap ang pamilya, magplano, tanggapin ang isa't isa, magsuportahan para yung maiksing buhay, mapasaya to the max. Ecclesiastes 9:9, life is short. And you love your wife, so enjoy being with her. This is what you are supposed to do as you struggle through life on this earth. Ano sinasabi dito? You enjoy being together, so fight for it and be together. There also is a time when you have to say, enough is enough. Kung minsan umaalis yung isa, nag-abroad para lang magbayad ng utang o nabayaran na si utang o another year kasi gusto pang medyo magkaroon ng konting savings o sige, another year or two. Mamaya kumuha na ng hulugang lupa sa kung saang subdivision sa Pililla, Rizal. So, another 5 years. O anin mo yung lupa na walang bahay, so kailangan magkabahay, so another 5. Dahil nasa Pililla, kailangan naman ng kotse, so another 5. Mamaya, namatay na siya sa abroad, hindi na nakauwi. Sa tagal. Dahil hindi na mauubos-ubos yung gusto mo sa buhay na kailangan ng pera. So a wife and a husband says, enough is enough, ito na lang. O ang negosyo, lumalaki. Palaki na ng palaki, pero hindi na kayo nagkikita. Isa nagkakahiwalay na kayo, ang init-init na ng ulo nyo pareho uuwi dahil pareho na kayong pagod. You say, enough is enough. Let's be happy with this amount and then let's enjoy our company. Kasi darating ang panahon, mamamatay na yung isa, sayang, hindi sila nagkasama. So sabi, mahal mong asawa mo, pues, gumawa kayo ng paraan that you enjoy being together. Ibig sabihin, kailangan din siyempre may pera kayo kasi magastos din magkasama. Alangan mo nagtitingin ng kitaghahangaan sa isa't isa maghapon tapos wala naman kayo makain. Kaya yung isa sa happiness ito pinag-uusapan natin mga kapatid, surplus production, di ba? Kailangan marunong kang kumita, hindi puro gastos. Ang mga tao dapat nag-iipon o may insurance kasi alam natin dumadating ang sakit. At pag dumating yung mga sakit sa inyo, usually you're too old to save. Kaya dapat habang young ka pa lang, nagsisave ka na, young people. No?
Kung kukuha kayong insurance habang maaga, mura pa yung premium. Ingatan nyo lang dahil baka kayo ma-1, 2, 3. No? Pero dapat meron kang paghahanda. Hindi ang tanda-tanda mo na, tsaka ngayon yung mga atay mo, yung mga buto-buto mo at kung ano-ano, ay mga may sakit na, pero lampas ka na sa tanghaling tapat ng buhay, wala ka na ngayong magawa, anong gagawin mo? Kaya dapat itong message ito para doon sa mga merong pampanahon, ihanda nyo ang sarili nyo dyan. Kasi sasandali ang buhay at marami doon katandaan na maraming mga karamdaman. Sabi sa Ephesians 5:25, happy families, remember? Husbands, love your wives. Ngayon, wives to, kasi husbands, ha? Baka naman akala nyo plural yung mga asawa dyan. Mabuti pa sabihin natin, a husband should love his wife. Para clear. No? A husband is to love his wife. Ephesians 5:33, however, is one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Respect. Yung iba gustong-gusto nila yung submit. Alam niyo yung issue ng submission, mahabang scholarly usapan. But for all the studies we have made on the word, the most appropriate is respect your husband. Respect. No? Yun ang talagang konteksto, igalang mo. At kung minsan yung paggalang na yun, merong pagpapasakop. Pero alam naman, binubuhusan ka na ng kumukulong mantika, tinutusok ang mata mo ng pakong di sa nagpapasakop ka pa. Di maalang naman nag-uuwi na ng kinida sa bahay mo at ikaw yung tagalaba, tagaplansya, nagpapasakop ka pa. May konteksto yung sakop na yon. Yun ay yung kakambal ng respect. Meaning, may respect ka sa kanya, may respect din siya sa iyo. Kasi ang tao, bawat tao mahalaga sa Diyos, hindi lang yung lalaki, yung babae mahalaga rin. And this submission issue is for the protection of the woman, not for her subjugation. Hindi siya para maapi, kundi ma-protect siya dahil nagsasubmit siya doon sa pakpak ng asawa niya. Eh kung walang pakpak at inaapi-api-api ka, nire-review mo yung ibig sabihin noon, hindi yung bulag na pagpapasakop. So a wife is to respect her husband. 1 Thessalonians 3:11-12, keep away from busybodies. Such people we commend and urge in the Lord Jesus to settle down and earn the bread they eat. So anong sinasabi dito sa bawat member ng family? And very specifically in context nito actually, sa mga anak ng Diyos, lalo yung mga kababaihang chismosa, sabi, lumayo kayo sa chismis. Ang ugaliin ninyo, maghanap buhay kayo, yung kumita kayo. Hindi yung puro kayo daldalan ng daldalan na wala namang nangyayari. At napakarami nating ginagawang pagsasayang ng panahon. This is a national vice. Ang hilig-hilig ng mga Pilipino magkwentuhan, wala ka man lang makitang nagbabasa. Daldalan ng daldalan, daldalan ng daldalan. Hindi man lang magbasa. Sana man lang may dala-dala ka kahit maliit na libro na babasa mo, na dadagdagan ng alam mo sa buhay. Hindi yung puro chismisan ng chismisan, kwentuhan ng kwentuhan. Walang nadadagdag sa isip. It is one of the things I wish our people had more of. And this is reading. Hindi puro kwentuhan ng kwentuhan. Oh, sino sa inyo may dala sa bag nyo na libro para mabasa? Sige nga. Naku, baka mga true romances. No? Mga kung ano-ano. Pwede na rin yun. At least natututo ka ng spelling. No? Pero paminsan yung mga laman nun, isa pang nakaka-brain damage. No? Puro mga fantasy. It's important to keep our minds growing in this short life that we have. 1 Thessalonians 3:11-12, so nabasa na natin, basta't umiwas sa mga taong hindi productive. Exodus 20:14, siyempre para sa mag-asawa to, you shall not commit adultery. Couples are to be sexually faithful to each other. Both the man and the woman, there's only one standard, one law, one lawgiver, who is God. Mga anak, Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. No? Obey. 99.99% they are right. Or at least their intentions are good. No? At sabi sa Leviticus 19:3, each of you must respect his mother and father. So, ito ang masayang pamilya. Husband loves wife, wife respects husband, children obey the parents and respect them. At John 13:34, trabaho ng lahat, love one another. And to provide
Siyempre, una talaga na merong responsibility ng pagpaprovide, yung able, that means mga bata pa yung anak, yung magulang nga magpaprovide. Pag matatanda na yung mga magulang, yung anak naman, kasi kayo na yung able. 1 Timothy 5:8, if anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So mga magulang, haba ang mga anak nyo yung mura, hindi pa nila kaya maghanap buhay, tungkulin nyo na sila'y buhayin. At mga anak, kung kayo na yung mga may kalakasan sa buhay at mga magulang nyo na yung humihina ang katawan, kayo na ang may tungkulin na sila ay buhayin. Sa isang masayang pamilya, you do your part and get your share of family happiness. Kailangan may kontribusyon ka, pagkatapos meron kang parte sa ikinabubuti ng pamilya. Ngayon, meron tayong hindi na pag-uusapan kanina pa. Paano yung mga ulilang lubos? Wala na silang magulang nung lumaki sila. Paano yung magkahiwalay yung mga magulang, single parent yung kasama? How about incomplete or dismembered or what some people even call dysfunctional families? Marami sa atin, ganun yung background. Why? Because life is not perfect. Maraming ganun. Ang unang-unang dapat natin gawin, forgive. Kung sa akala ninyo, nag-iisa kayo o kukonti lang kayo o nagkahiwalay yung mga magulang nyo, nagkaganito ka, etc., etc., ang una mong gawin, find it in your heart to forgive whoever you think was responsible for the dismemberment of your family. Kung tatay mo ba yung may kasalanan o nanay mo, kuya mo, whoever, patawarin nyo. Kasi your only other choice is bear a grudge. Dalawa lang, magpatawad kayo o kumimkim kayo ng galit at puot sa puso nyo na sisira sa inyo. Kung nakasira na sa inyo nung araw, yung ginawa nila noon, habang hindi nyo sila pinapatawad, patuloy kayo nasisira. Because anger is like acid. It destroys its container more than the person for whom it is being stored. So be wise, forgive, then forget. Hindi na kayang ibalik ang panahon. Kahit ano pang galit ang ikimkim nyo sa puso nyo, ang tapos ay tapos na. Pero yung mangyayari ay mangyayari pa. Therefore, move on. Move on. Hanapan nyo ng blessing yung nangyari sa inyo. Siguro naging strong yung character nyo, nagkaroon kayo ng ganitong paninindigan, nalapit kayo sa Diyos, etc., etc. Dahil wala na kayo ibang masyadong maasahan. Move on. Philippians 3:13, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Lahat tayo, merong mga parts ng past na hindi maganda, hindi perfect, hindi masarap ulit gunitain. Patawarin yung mga character involved, then move on. Because life is never perfect. It never is. So do what and do the best that you can by God's grace. And thank God that you have become a child of the Lord in heaven. Philippians 4:13, I can do everything through Him who gives me strength. So ano man yung background, maaaring may nagawang mali sa iyo ang member ng iyong family o may nagawa kang mali sa kanya, magpatawaran. May nagawa kang mali sa iyong sarili, meron ka naging mistake, patawarin mo lang yung sarili, humingi ka ng tawad sa Diyos, and then move on. Make the most of life, and make the most of family life, whatever is left of your family. Kahit naman sa Bible, mga dysfunctional yung mga pamilya, mga kapatid na nag-aawayan. Ang unang murder nga, magkapatid no? Mga selosan, agaw-agawan, naka-record na lahat. Huwag na tayo magtaka kung nangyayari ngayon. Sapagkat ang tao ay naligaw ng landas, marami tayong kasalanan sa Diyos at sa isa't isa, pero ang mahalaga, make the most out of what is left. Because whatever little is left, you add God's grace and blessing to it, it is so much more than you need. Because we can do all things through Christ who gives us strength. At kahit anong kulang sa atin, pag ang Panginoong Hesus ang pinapuno natin, umaapaw pa yan. Sabi nga, siksik, liglig at umaapaw pa pagka ang Diyos ang nagpuno. Yung mga walang tatay, ang Diyos ang gawin yung tatay talaga sa buhay. Yung mga walang nanay, pwede rin ang Diyos na nanay. Hindi naman siya tatay lang o nanay lang, siya yung magulang. No? Generic talaga. Parent ang ating Diyos. At pagkatapos, maglingkod tayo sa ating mga mahal sa buhay. Yung paglilingkod natin can strengthen them.
Sometimes yung ating pag-unawa, malaking-malaking bagay pala doon sa tao kasi kung hindi natin siya ununawa noon, nag-suicide na pala o sumabog na, nabaliw na dahil bibigay na, yun na lang hanggang doon na lang ang kaya niya. Pero inunawa mo, minahal mo, na-extend ang kanyang sanity, na-extend ang kanyang buhay. Tulad ng babae, sa verse 21, her family has warm clothing and so she does not worry when it snows. Do what you can to contribute to family security so that people don't have to worry needlessly. And Proverbs 31:25, she is strong and graceful as well as cheerful about the future. Sino ang pwede maging cheerful about the future? Yung may savings. Yung alam mo na, sige, tatanda ako pero meron akong inipon. O darating ang enrollment, meron akong nakatabi. O darating ang gastos, kumikita naman tayo. Kaya mahalaga yung surplus production. Now, when you don't have surplus and you don't even have enough, how do you become happy? May turo pa rin dyan ang Biblia. Be contented with what you have. Pero yun na dapat ang huli, hindi una. Alam nga namang, ang pobre-pobre mo, kontento ka na. Hindi ka na asenso. Walang-wala kang achievement, kontento ka na. No. Contentment is the last resort, not the first. You do your best, and after you've done your best, be contented with what God gives you. Pero hindi yun ang una, kasi yung contentment na nasa una pa lang, kawalan ng ambisyon yun. Katamaran yun. Dapat masipag ka, may desire ka, may gusto kang ma-achieve. So you achieve. At sabi nga natin, mabuting ang dami mong kinikita, kung ayaw mo bang sarilinin, may ipapamigay ka. Masarap yun. May itutulong ka sa iyong kapwa. So when all else fails, be contented. The Bible says there is great gain in godliness with contentment. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. Ngayon, hindi lang yung pakonsuelo nang wala na magawa. Totoo yun. Godliness din ang contentment. Pero godliness din yung fruitfulness, yung maging mabunga ka. Parehong gusto yun ng Diyos. Tinatama lang natin at ibinabagay sa okasyon kung alin ang gagamitin mo. Yung ambisyon o yung contentment. Yung achievement o yung contentment. So the secrets of a happy family life are no secrets at all. Nasa Biblia yan. Secret lang yan sa mga hindi nagbabasa ng Biblia. The secrets of family life should not be secrets. Attitude, surplus production, sensible enjoyment, well-deserved enjoyment, good relations with others, and wisdom. When you have this, and when you have God in your heart, you can have a very happy family life. Remember, happy family life doesn't always mean perfect life. And when you cannot be happy, at least you can be cheerful. Happiness is dependent on events, but whether or not the events are nice, you can be cheerful, though you are not happy. Ama naming Diyos, salamat sapagkat kayo ay concerned sa mga pamilya. Nawa itong maiksi namin na pagre-review ng mga basic things na ito ay nagsilbi para manariwa sa amin kung ano talaga ang mahalaga. Ituro mo sa bawat isa kung meron kaming dapat itama sa buhay, kung meron kaming hindi ginagawa na dapat gawin, o merong ginagawa na hindi naman dapat gawin at dapat itigil na. Ituro mo sa amin kung paano uunawain, mamahalin, tatanggapin mga miyembro ng aming pamilya. At ituro mo sa amin, Panginoon, kung paano magpapatawad, hihingi ng tawad. Teach us so that we will be serious with our ministry to give honor to our family members, to make them glad that they are our relatives, to give them comfort, to give them happiness and joy and support. At nawa, Panginoon, kami naman maging bukas ang mata to appreciate the support, the love, the affection that we have always been receiving from our families. Magbulay-bulay tayong lahat mga kapatid sa pagyuko sa presensya ng Diyos. Hingin nyo ang personal na mensahe para sa inyo. Ano ang dapat tanggalin? Anong dapat idagdag sa ating buhay? Anong dapat gawin at tigilang gawin? O Diyos, kausapin niyo po kami. Payamanin niyo ang aming isip at puso na baunin namin mula sa pagsambang ito ang maraming mga bagay na makakadagdag sa aming personal at pangpamilyang kaligayahan. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang 5 Secrets of a Happy Family.
aking damdamin di mapalagi at ang isipan ay laging ligaw. Di mawawari ang buhay palagi kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itamang lahat, ngunit iabot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Aking damdamin di mapalagi at ang isipan ay laging ligaw. Di mawawari ang buhay palagi kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itamang lahat, ngunit iabot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw.
Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!